Noong July 7, 1999, isang magandang babae ang pumunta sa apartment ng kanyang dating mister para bigyan ito ng leksyon pati ng kanyang bagong asawa. Sa kasamaang palad ay napatay isa sa dalawang biktima at ang isa naman ay sugatan. Noong inilabas ang wanted poster ng babae, halos hindi makapaniwala ang mga tao dahil sa taglay nitong kagandahan. Siya si Xi Liping. Siya ay ipinanganak noong taong 1968 sa rural na bahagi ng Shanxi Province sa China. Lumaki siya kasama kanyang mga magulang at nakababatang kapatid ng babae. Hirap ang kanilang pamilya sa pera. Si Xi mahilig mag-drawing at mataas ang kanyang mga marka sa school. Pangarap din niya makapag-aral at makapagtapos ng college para maabot niya ang kanyang mga pangarap at mabago ang kanilang buhay. Matapos niyang makagraduate ng high school ay pumunta ito sa syudad para maghanap ng trabaho. Sa edad na 23 nagtrabaho ito bilang part-time habang nag-aaral ng 2-year course. Sinubukan pa niyang makakuha ng trabaho sa isang istasyon ng telebisyon, ngunit hindi ito nakapasok. Hindi nagtagal ay nagkasakit ang ina ni Xi at mas lalo silang naghirap sa pera dahil sa mga medical bills. At para maalagaan ng ina ay lumipat si Xi sa kalapit na syudad na tinatawag na Hijin. Di nagtagal ay nakilala niya ang isang mayamang lalaki na nagngangalang Xu Fugi. Si Xu ay pinanganak noong 1955 at 13 taong mas matanda ito kaysa kay Xi. Dati na siyang ikinasal ngunit namatay ang kanyang asawa dahil sa sakit. Si Xu ay nakapagtapos ng high school, kilala sa kanilang lugar at may malaking kita. Nabighani si Xu sa ganda ni Xi. At nung nalaman niyang nakapagtapos ito ng high school at nakapag-aral din ng 2-year course, ay mas lalong nagpursige si Xu na ligawan si Xi. Noong nalaman ni Xu na may sakit ang ina ni Xi ay nag-volunteer ito na siyang magbabayad ng mga medical bills. Taong 1994 sa edad na 26 ay nagpakasal si Xi sa 39 years old na si Xu sa kabila ng agwat nila sa edad. Ngunit ang kanilang pag-uugali at mga interest ay magkaiba kaya hindi nagtagal matapos nilang makasal ay napapadalas na ang kanilang pag-aaway. Nagumpisa nang umuwi si Xu ng gabi at nalaman din ni Xi na hindi ito naging tapat sa dati niyang asawa. Isang araw ay hindi inaasahan na makita ni Xi si Xu na may kayakap ng batang babae sa kalye. Kinumpronta niya ang kanyang asawa at agad namang humingi ng tawad si Xu at nangakong hindi na niya gagawin pa ulit ang mga bagay na makakasama sa kanilang relasyon. Ngunit hindi yon tinupad ni Xu. Nabigo at dismaya si Xi kaya taong 1997, ang 4 na taon nilang pagsasama ay nauwi sa divorce. Dahil doon ay nagbigay ng 50,000 RMB o 390,000 pesos si Xu kay Xi. Matapos ang kanilang divorce ay lumipat sa ibang syudad si Xi upang ituloy ang kanyang hilig sa art. At umaasa siya na magkakaroon ng magandang oportunidad sa lilipatan. Ngunit hindi naging matagumpay si Xi. Taong 1999 ay bumalik ito sa lugar kung saan mismo siya ipinanganak at tumira kasama ang kanyang kapatid na babae. Nagumpisa siyang magturo ng art sa mga bata sa training center. At sa mga oras na yon, ay nalaman din niya na nagpakasal ulit si Xu at masaya na silang nagsasama ng bago nitong asawa. Si Fan na bagong asawa ni Xu ay pinanganak noong 1973 sa rural area ng Shanxi sa China. At 18 years itong mas bata kay Xu. Noong 18 pa lang si Fan ay hinanapan na ito ng kanyang mga magulang na mapapangasawa ngunit hindi yun sinunod ni Fan. Dahil sa mga oras na yon ay nanliligaw na sa kanya si Xu na nung mga oras na yon ay may asawa pa. Ngunit pumayag si Fan na maging kabit ni Xu. Dahil na din sa pagpupumilit ng kanyang mga magulang ay napilitan si Fan na umuwi sa kanilang bahay para ipagpatuloy ang arranged marriage. Ngunit bago pa man makauwi si Fan sa kanila ay tinawagan na ito ni Xu at sinabi na huwag muna siyang magpakasal dahil sa may malubhang sakit ang kanyang asawa at mukhang hindi na ito magtatagal. At ipinangako niya kay Fan na pakakasalan niya ito pag namatay na ang asawa. At dahil sa mahal ni Fan si Xu ay sa pangalawang pagkakataon, hindi na naman niya sinunod ang kanyang mga magulang at matyagang nag-antay kay Xu. Makalipas ang 1 buwan ay namatay ang asawa ni Xu. Ngunit nalaman ni Fan na ikinasal na pala sa iba si Xu. Katunayan pagkamatay ng asawa ni Xu ay hindi niya agad kinontak si Fan.
Nagpahanap ito ng bagong mapapangasawa. At gusto niya na wala itong anak, maganda at nakapagtapos ng high school o college. At sa dami ng inireto sa kanya ay napili niya si Shi. Sa isip ni Shu ay mas mataas ang pinag-aralan ni Shi kumpara kay Fan na high school graduate lamang. At hindi siya mahihiyang ipakilala at kasama sa labas si Shi. Matindi ang pinagdaan ng sakit ni Fan. Dagdag na doon ang mga pagpuna ng kanyang mga magulang at mga kapitbahay matapos siyang lokohin ni Shu. Tumagal ng halos 2 taon bago nakarecover si Fan. Kasunod noon ay nakapagdesisyon na si Fan na ituloy ang inaalok na arranged marriage ng kanyang mga magulang. Ngunit sa mga oras na yun ay nagpaparamdam na naman si Shu sa kanya at sa pangalawang pagkakataon ay naging kabit ulit siya ni Shu. Noong umpisa ay tinago pa nila ang kanilang relasyon ngunit kalaunan ay isinapubliko din nila ito. At pagkatapos mag-antay ni Fan kay Shu ng halos 8 taon ay sa wakas ikinasal sila noong 1999. Gabi ng July 7, 1999, bandang alas 8 ng gabi. Habang mag-isa sa kanilang bahay si Fan at inaantay ang pag-uwi ni Shu, ay may biglang kumatok sa pinto at nung binuksan niya ito ay bumulaga sa kanyang harapan si Shi kasama ang bayaw nito. Bago pa man niya na isara ulit ang pinto ay malakas nang naitulak ng mga ito at pumasok sa kanilang bahay. Napasigaw si Fan sa takot. At habang sila ay nasa mainit na argumento ay bigla na lamang sinakal si Fan ng biyanan na lalaki ni Shi hanggang sa ito ay mamatay. Pagkatapos ay hinubad nila ang damit ni Fan at dinala sa banyo para magmukhang ginahasa ito. Makalipas lamang ilang minuto ay dumating si Shu. Kumatok ito ng makailang beses sa pintuan ngunit walang may bumukas, kaya nagalit na ito at sinipa ang pinto. At dahil sa madilim ang buong bahay na sinadyang patay ng ilaw, ay may naaninag siya na parang may 2 anino. Isang maliit at isang matangkad, ngunit hindi niya makita ang mga mukha. Agad siyang hinila papasok sana sa kwarto ni Shi ngunit hindi niya kinaya si Shu, kaya agad na sinugon ng kanyang bayaw si Shu at sinaksak ng kutsilyo. Nakapanlaban si Shu mula sa pag-atake sa kanya at nagawa pang makatakbo para lumabas ng bahay kahit madami na siyang sugat. Mabuti na lamang at agad siyang nakasakay ng taxi at dumiretso na sa hospital. Agad namang tumakas at nagtago si Shi at ang kanyang bayaw. Pinuntahan ng mga pulis si Shu sa hospital at tinanong kung anong nangyari. Tinanong din siya kung kilala ba niya ang mga sospek ngunit hindi niya alam. Noong sinabi na ng mga pulis sa kanya na patay ng kanyang asawa ay doon na siya nagduda na may kinalaman si Shi sa pagpatay. Ayon sa kanya, habang nangyayari ang komosyon sa bahay, ay nakarinig siyang nagsalita si Shi at pamilyar sa kanya ang boses na yun kahit hindi niya nakikitang mukha. Matapos mag-imbestiga ng mga pulis sa crime scene, ay nakahanap sila ng ilang mga fingerprints na pinaniniwalaan kay Shi. Kasunod noon ay may isa pang fingerprints na nakita at yun ay sa bayaw ni Shi na si Hao. Pumunta ang mga pulis sa bahay ng kapatid ni Shi para arestuhin ang dalawa. Ngunit sinabi ng kanyang kapatid na nasa labas ng bayan si Shi at ang kanyang asawa naman ay nasa trabaho. Walang nagawa ang mga pulis kundi ilagay sa under surveillance ang kapatid ni Shi habang patuloy ang paghahanap nila kay Shi at Hao. Makalipas ang 1 taon ay bigla ding nawala ang kapatid ni Shi kasama ang anak nitong lalaki. 14 years matapos ang krimen at noong March 6, 2013 ay may natanggap na tip ang mga pulis tungkol sa kinaroroonan ni Hao. Bandang alas 11 ng gabi ay inaresto nila si Hao pati ng kapatid ni Shi. Ngunit nandismaya ang mga pulis dahil hindi nila kasama si Shi at sinabi nila na hindi na nila alam kung nasaan na ito. Ayon sa kanila na matapos ang krimen ay nagdesisyon sila na dapat ay wala na silang kontak pa sa isa't isa. Ang asawa ni Hao na kapatid ni Shi ay inaresto at kinasuhan ng aiding and abetting na ibig sabihin ay ang pagtulong at pagbibigay ng suporta o tulong sa isang tao at paghikayat sa isang tao na gumawa ng krimen. Sa panahon ng interogasyon na inamin ni Hao na matapos ng divorce ni Shi at Shu ay sa kanila na ito tumira at hindi naging maganda ang kanyang buhay. Noong nalaman ni Shi na pinakasalan ni Shu ang kanyang kabit na si Fan ay nagselos ito at nagalit. Hiniling niya sa kanya na tulungan siya na turuan ng leksyon sina Shu at Fan. Ngunit wala sa kanilang plano ang patayin sa kahit sino man sa kanilang dalawa ni Shu at Fan. Ngunit nung sumigaw na ng malakas si Fan, ay bigla siya nagpanik at nasakal niya si Fan at takot din sila na baka magsumbong ito sa mga pulis dahil kilala ni Fan si Shi. Kaya pinalabas nilang ginahasa at pinatay si Fan.
Noong July 26, 2023 ay naaresto si Shi sa vegetable market sa Jiangsu Province matapos ng 24 years nitong nagtago. Agad siyang binalik sa syudad kung saan nangyaring krimen. Nasa 55 years old na si Shi nung nahuli at dahil sa ilang taong pagtatago at mental stress ay napakalaki ng binago ng kanyang hitsura. Siya ay nanirahan kasama isang lalaki ng halos isang dekada at nagkaroon sila ng anak na sa mga oras na yon ay nag-aaral na sa Nanjing University. Nung hindi pa siya nahuhuli, ay umiiwas si Shi sa mga lugar na nangangailangan ng IDs. Nung nahuli ito ay kakaumpisa pa lamang niyang magtinda ng mga merienda sa vegetable market kung saan siya ay nahuli. Nahati ang opinyon ng mga tao kay Shi. Ang iba naman ay naaawa kay Shi dahil sa alam nila na kaya niya lang nagawa yon dahil sa pagtataksil ng kanyang asawa. Magpahanggang ngayon ay hindi pa tapos ang paglilitis kay Shi. Babalikan ko ang kwentong ito pag makakuha ko ng bagong update tungkol sa ano na ang magiging hatol sa kanya. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!